So, ayan mga ka-chubby, for today's video, pakita ko po sa inyo yung wiring natin kung sinong nag-wiring doon sa loob ng bahay namin bago nag-finishing. So, si daddy lang ang nagawa mga ka-chubby kasi marunong naman siya. So, ayun mga ka-chubby, pakita ko po sa inyo kung paano ginawa ni daddy. So, ayan mga ka-chubby, si daddy lang po nag-ayos sa ating wiring. Nasa loob na po yung parang hose dyan eh. Kasi inayos niya muna bago tinapos nila yung finishing mga ka-chubby sa loob na siya. Yung nasa banda sala yata to. So, siya lang trabaho mga ka-chubby. Alam niya naman paano mag-wiring kasi nag-aral siya dati sa TISDA electrical, at saka alam din niya kaunti kasi yung course niya is engineering aircraft maintenance. Kaso lang mga ka-chubby, hindi siya naka-OJT kasi nung panahon na yun, nung bata pa siya, walang pera yung magulang niya, kaya hindi siya nakapag-OJT. Sa Cebu daw yun na-OJT, 2 years sabi niya. Tapos ayun mga ka-chubby, kaya siya lang nag-wiring dyan. Dati siya din talaga nag-wiring dyan sa loob ng bahay. Ayun, kami ng kuryente doon sa bahay kubo. Kasi pag i-direct dyan sa itong bahay ko na to na pinatayo, alam nyo ba mga ka-chubby is magkano yung bayad? 35,000 kasi magbayad pa kami doon sa sa tawag nito sa police station yata. Ayun, magbayad ng building permit, tapos buwan-buwan na meron kaming tax na babayaran para for in case emergency kung ano daw mangyari, may habol daw kami sa government, ganon. Sabi naman ng asawa ko, ano ba yan, magtayo tayo ng bahay tapos magbayad tayo ng tax buwan-buwan, sarili na nga nating bahay tapos magbayad pa tayo ng tax, ganun pala yun. Kaya ayun ang ginawa ni daddy, at saka yung nag-wiring dati doon sa bahay kubo, kakilala din niya, kaya pinag-usapan nila na usap sila, sabi niya dito na lang yung kuryente sa bahay kubo, pag okay na yung bahay mo, ikaw na lang mag-transfer, kasi alam mo naman, sabi ng asawa ko, sige ako na lang mag-transfer. Kaya ayun, siya na lang bumili ng mga wiring, tapos siya na ang nagtrabaho dyan. Tsaka ngayon nilipat na niya dyan sa bahay kasi may extra naman yun na yung parang wire ba galing doon sa bahay kubo, at saka kung baga i-transfer dito sa malaking bahay, dito na talaga may extra na wire, kaya ayan nalipat niya dyan para pag yung magamit kami ng mga ibang mga appliances, magagamit kami. Kasi alam niyo ba makasabi, pag doon yun sa dati sa bahay kubo niya, magamit kami ng ng rep, yung parang hindi niya kaya ba kasi parang mahina yung kuryente, kaya yun nilipat niya dyan. Kaya ayan, siya na din siguro mag-wiring dyan pag matapos na din yung Kisame soon. Siya na siguro din ang maglagay ng ilaw. At saka mga ka-chubby, tapos na din yung ating finishing. Sobrang saya ko mga ka-chubby. Sa loob at saka sa labas tapos na. Pinakita ko lang sa inyo na siya na ang naglagay dyan sa ating wiring. Tingnan nyo mga ka-chubby kung anong ginawa niya dyan. Siya na ang bahala. Kaya siguro soon pag-ipunan na naman natin dito yung ating finishing. So yan lang po yung update natin mga ka-chubby for today's video. O diba, siguro pag finishing siya na siguro maglagay ng ilaw dyan, at saka yung speaker nilagay niya doon sa taas. Hindi ko alam kung paano niya ginawa. At saka may mga hanger pa dyan. Alam niyo ba mga ka-chubby, yung hanger na yan galing ko yan sa sa Qatar, kasi ang tibay niya eh. Tapos ang dami kasi mga hanger doon sa Qatar dati, tapo lang, kaya sabi ko inipon ko, pinakargo ko sa Pinas. Kaya nagagamit namin kasi ang tibay niya eh. So yun mga ka-chubby, continue po tayo dito mga ka-chubby. Grabe yung gastos natin dito sa ating bahay na dream house. Dito sa mga wiring, si daddy na siya na nagbili. So at least man lang ngayon may trabaho na si daddy, nakakatulong na rin niya sa akin kahit papaano, o diba? At saka rin sa mga wiring dyan, hindi na tayo magbayad ng libor, kasi magbayad tayo ng libor siguro sobrang mahal. At saka iginang lang parehistro daw doon sa saan ba yung parehistro? Sa munisipyo.
Tapos magbayad pa ng permit. Hindi, tax. Patay na nga tayo ng bahay, magbayad pa tayo ng tax. Sariling bahay na natin, mag-tax pa tayo, Diyos ko. So, ayan mga katsabi, meron akong kwento doon tungkol sa aircraft ni Daddy. Yung sa aircraft engineering, maintenance. Yan po yung course niya. Alam niyo ba mga katsabi, pag pupunta ako ng ibang bansa, pag meron akong makita na yung magbitbit ng mga malita na papunta sa airport, kung kumbaga assign na nila na duty sa airplane, yung mga tawag nito, basta hindi ko alam kung anong pangalan dyan, kung basta magtrabaho sa airplane. Tapos maisip ko, at saka i-message ko si Daddy, sabi ko, Daddy, pag natapos lang sana yung OJT mo, siguro nandito ka sa airport nagtrabaho. Sobrang laki ng sweldo siguro dyan, hindi ko lang alam kung magkano, basta alam ko malaki talaga, siguro nasa mga 30 plus or 40 plus, depende yata yun. Sabi ko sa kanya, kahit tagalipad ka lang ng ng aeroplano, o kaya tawag dito, 'di ba, maintenance siya. Tapos pag baba ng airplane yan, so nandyan yan sila, mag-check doon sa airplane kung anong mga sira, ganyan yung trabaho niya. Kaya sabi ko, sayang. Ngayon na siya 40 na, 40 plus, mag 40 na pala siya. Tapos sabi ko sa kanya, kung mag-aral siya ng 2 years, so magiging 42 siya, pwede pa siguro sabi niya, matanda na daw siya. Sabi ko, sayang talaga, kasi nga sobrang laki ng sahod. Alam niyo ba mga katsabi, sobrang laki ng sahod. Tapos syempre para sa amin din yun, 'di ba? Kumbaga kung mag-training siya, tapos kung magtrabaho siya sa mga ibang bansa or mag-abroad siya, kahit sa mga ganyan, electrical, marunong siya, sa automotive, marunong din siya. Yung may mga masisira na mga like aircon, mga ref, ganyan, marunong yan siya. Sa motor nga niya siya nga trabaho. At saka itong sa wiring naman, nag-aral din siya nito last 2009. Kami dalawa nag-aral kami sa TISDA. Ako naman sa HRM. Yung sa HRM na food and beverage, siya naman sa wiring. Kaya ayan mga katsabi, kaya marunong siya paano niya ikubit. At saka naman sana pag maka na tayo ng finishing, siya lang din sa mga ilaw-ilaw. Laking tipid din to Alam niyo ba mga katsabi, magpaano ng kuryente, yung magpa-install ng kuryente, iba yung sa mga magpa-wiring sa loob ng bahay, kasi naranasan namin yun. Yung nasa doon Andres kami nakatira, sa squatter, sa kanya din yun, sa amin din yung bahay. Tapos nakalagay doon sa pangalan din niya. Tapos dito naman sa bagong bahay namin, ayun, sa kanya pa rin. Kaya nagpa-wiring kami doon. Alam niyo ba kung magkano? 5,000 yata. Iba din yung nagastos namin sa bili ng wire papunta doon sa bahay namin, galing sa poste papunta sa bahay namin, kasi malayo na, siguro nasa mga 100 square meter yung nabili namin. Pero dito naman nakagasto kami ng 5,000 or 3,000 ganon, dala na yun sa wiring at saka sa mga materialis. Mas malaki mga katsabi. Alam nyo ba kung magpatayo kayo ng bahay ng ganito, kasi tawag nila dito is concrete so kailangan nyo kayo ng kuryente, hindi siya concrete. Kasi pag concrete, nako, ang Pilipinas, isyuhan ka talaga ng building permit at saka tax. So ayan lang mga katsabi, yung update natin for today. Thank you for watching, and don't forget to like, subscribe to my YouTube channel, and bye bye, see you next vlog. So mga katsabi, yan lang po yung vlog natin for today. Thank you for watching, and don't forget to like, subscribe to my YouTube channel, and bye bye, see you next vlog.